Hi! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat, especially sa mga Pinoy dyan na nasa abroad. Nag-decide lang ako na mag-video and give my take about living here in Canada. Kasi sa Facebook ko, ang dami-daming mga posts, mga videos, from vloggers na yung topic nila is about living here in Canada. And most of them are negative. At nakakalungkot kasi parang dinidisrepute nila yung abilidad ng Canada na magbigay ng better life sa mga tao. Although, I feel them, I know exactly where they're coming from. Kasi kami dito sa Canada, we're living off paycheck to paycheck. At napakahirap. Kasi ang daming gastos, especially sa mortgage, sa rent, ganyan. Tapos ang taas-taas na rin ng mga bilihin. Pero saan ba hindi mataas ang bilihin, 'di ba? Kahit saan naman. Ang take ko lang is that while nakikita ng mga tao na yung mga negative side ng pagtira dito sa Canada or sa ibang bansa katulad ng Australia or US. Well, wala akong maraming masyadong nakikitang mga vloggers na nagko-complain na nakatira sa US. Pero mostly yung mga nakatira dito sa Canada talaga, ang dami-dami nilang sinasabi na puro negative. And sometimes iniisip ko, ganun ba talaga kahirap ang buhay dito sa Canada? Yes, mahirap siya. Mahirap siya, lalong-lalo na kung hindi naman kalakihan ang sinasahod mo. Pero, napakarami ring mga benefits na meron ang Canada kumpara sa ibang bansa, lalong-lalo na sa atin. Una sa lahat marami. So, in this video, gusto ko lang sabihin na pagdating sa college education, yung gobyerno nila dito is they're willing to loan students some money para makapag-aral. Kasi mahal ang education dito. Pero binibigyan nila ang bawat bata, bawat estudyante ng opportunity para makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Babayaran nila after nilang makatapos ng college, pero yung interest, hindi naman kalakihan. Nag-aral din ako dito. Hanggang ngayon, meron pa akong binabayarang student loan ko, pero yung interest naman niya ay hindi kalakihan. So, kumbaga parang fair lang din naman na mag-charge sila ng interest, di ba? And sa elementary and sa high school, ang dala lang ng mga anak ko sa mga bag nila ay snacks and lunch. Hindi nila kailangan magdala ng lapis, ng papel, hindi katulad sa Pilipinas na yung mga bags nila punong-puno ng notebooks, ng libro. No, everything is provided by the school dito sa Canada. Pwede mo naman silang bilhan kung gusto mo ng mga lapis, ganyan, para sa artwork nila. Kasi di ba syempre, mga bata. Pero, you don't have to. Kasi, provided na yun ng school. Yun palang napakalaking bagay na. Tapos, hindi sila yung ma-project. Hindi katulad dyan sa atin na ultimo electric fan. Hindi ko naman po minamaliit yung education system dati sa Pilipinas. Pero ang point ko lang dito is kung gaano ginagawa ng gobyerno dito para mapagaan yung buhay ng mga tao. Although, mataas ang tax, pero kita mo naman na ang benefits na binibigay sa mga tao. So, yun. And yung high school ko, meron siyang sariling Chromebook. Hindi yun ibibigay ng gobyerno sa kanya na. Siyempre, after high school, isusoli niya yung Chromebook niya. Pwede niyang iuwi para sa
kahit na yung gagawa ng mga projects, ganyan, yung mga report, ganyan. So, each student merong Chromebook na pinoprovide ang school. Yun palang napakalaking bagay na. And syempre, walang babayarang matrikula, walang tuition fee. Although, sometimes may mga, magpupunta sila sa isang excursion na malapit lang din na magbabayad ng mga $10, ganyan, pero hanggang dun lang. Ang elementary dito, it's more on parang developing the children's social skills. Hindi katulad sa atin na super ang pagdating sa elementary pa lang, which is okay. Pero para sa akin, bilang nanay at bilang syempre nag-aral din sa Pilipinas, para sa akin mas healthy na i-develop muna yung personalidad ng isang bata. 'Di ba? Kahit nga sa Japan 'di ba? Una yung personality mo na kung tsaka yung paano magtumulong sa bahay, maglinis ganyan. 'Yon. And pagdating sa college, ayun, binibigyan nila ng loan ng mga bata, mga gustong mag-aral. Although hindi enough, most of the time yung binibigay nilang parang pantulong sa pag-aaral, pero napakalaking bagay nun. And, yeah, ganun. So,